Magandang hapon po muli. Tayo po muli ay nagbabalik sa programang Sabbath in Christ. Ito po ang inyong lingkod, Brother Ronald Ovidos, sa ngalan po ni Arnold Gamboa, na aking kasama sa programang ito. Kami po ay bumabati ng isang mapagpalang araw at tayo na ay pagpalain ng Panginoon sa ating gagawing pag-aaral ngayon. Tayo po ay mag-aaral sa ating pong series na tinatawag natin The Gospel Series. Ay pag-aaral natin ngayon ang tungkol kay Abraham. Ang tanong natin sa hapong ito, mayroon ka bang pananampalataya na katulad ni Abraham? Yan po ang ating pag-uusapan at sa paksang ito ay alam natin na napakahalaga ng papel na ginagampanan ni Abraham. Kilala si Abraham na ama ng pananampalataya at siya po ang prototype o modelo ng tinatawag nating saving faith for the true believers o model ng righteousness by faith. Sa pamamagitan ng mga halimbawa at pananampalataya ni Abraham na nakarecord sa Book of Genesis, makikita natin kung ano talaga ang kahulugan. Paano ipinamumuhay yung tinatawag nating righteousness by faith. Marami po kasi nalilito dyan. Maraming iba-ibang theory tungkol sa righteousness of faith. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay pag-aralan natin ito kung paano ipinamuhay at paano pinaniniwalaan, paano in-apply ni Abraham sa kanyang paglilingkod sa Diyos ang tinatawag na righteousness by faith o pagtuturing na matuwid sa kanya ng Diyos. At ating pong i-discuss habang ating pinag-aaralan yung pinagtatalunan ngayon na si Abraham daw ay dineklarang righteous dahil daw sa pagsunod niya sa utos o dahil sa kanyang mga mabubuting gawa. Si Abraham po ay makikita natin ay sa teachings ng Old Testament and New Testament na siya po ay dineklarang matuwid o righteous in the sight of God by means of his faith, not by his work. Ating basahin ang Roma 4:1-5. Ito po ay sasalin na ang salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi, bilang halimbawa kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao, isipin ninyo si Abraham na ama ng mga Hudyo sa laman. Kung itinuring siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, sana'y may maipagmamalaki siya. So, sinasabi dito ni Apostol Pablo na siya sumulat ng Roma na halimbawa natin, no? Kumbaga, kung nais natin maunawaan kung paano itinuturing na matuwid ng Diyos ang isang taong makasalanan, kagaya natin, ay tingnan natin ang buhay ni Abraham bilang halimbawa. Napakaliwanag po ng gospel. Hindi tayo iniwan ng Diyos na malito sa issue na ito. Nga kung paano siya tinuring ng Diyos, hindi dahil daw sa matuwid na nagawa niya. Kasi kung dahil sa katuwidan na kanyang ginawa, o yung pagsunod sa utos ng Diyos, o sinasabi nga na iba pagsunod sa 10 utos, ay kaya siya ituturing na matuwid, ay talagang meron siyang ipagmamalaki. Pero ang sinasabi po ng talata, na itinuring siya ng Diyos, hindi dahil sa nagawa niya, kasi kung ito ay dahil sa nagawa niya, dahil sa mabuting gawa ni Abraham, may maipagmamalaki siya. Pero ang sabi po ng talata, pero wala siyang maipagmamalaki sa Diyos. Dahil sinasabi sa kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito'y itinuring siyang matuwid ng Diyos. Wala talaga siyang ipagmamalaking matuwid o mabuting gawa sa harap ng Diyos. Dahil sa pamamagitan daw ng kanyang pananampalataya, kaya siya itinuring matuwid, hindi sa gawa. At ang sabi pa ng talata, kung itutuloy, ang ibinibigay sa isang taong nagtatrabaho ay hindi kaloob, kundi bayad. Totoo naman, kung ang gatimpala na tatanggapin ni Abraham mula sa Panginoon ay dahil sa nag-perform siya, dahil sa siya gumawa, dahil sa kanyang performance, no, sa kanyang tinatawag na mga gawa na kabutihan, hindi ho gift ang tawag doon, no? Remember, everlasting life is a gift. Eternal life is a gift. No, salvation is a gift. It is not a reward. Pero maliwanag na itong pag-aaring matuwid ng Diyos kay Abraham dahil sa kanyang pananampalataya ay isang kaloob o regalo. Hindi ito gawa na kung saan siya ay pwedeng magmalaki. Kaya kung itutuloy natin, sabi ng Roma 4:1-5, pero itinuring tayong matuwid ng Diyos
sa kabila ng ating mga kasalanan. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. No? Niniwanag muli ni Apostol Pablo na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, no? Bagsak tayo sa standard ng Diyos. Tayo ay hindi nakapasa sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo nakabuo sa kaluwalhatian ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa ginawang paraan ng Diyos, pamamagitan ni Kristo, tayo ay pwede nang ituring na matuwid ng Diyos sa kabila ng ating kasalanan. Hindi dahil sa mabubuti mong ginawa, kundi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Meron tayong ilang bagay na kailangan bigyan diin o pansin. Number one, sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito itinuring siyang matuwid ng Diyos. Sa ating binasa, ang pagtuturing sa kanyang matuwid ay hindi dahil sa nakita na siya ay sumusunod sa 10 utos o anong mabuting gawa na kanyang ginagawa, kundi dahil lamang sa pananampalataya. No? At aalamin natin mamaya sa ating pag-aaral anong klaseng pananampalataya ang taglay ni Abraham kung bakit ito ay tinatawag na saving faith at sapat na para sa ituring na matuwid ng Diyos. Para maintindihan natin ang sinasabi dito sa pangungusap na ito, ay alamin natin ang background nitong sinabi ni Pablo sa Roma 4 na ating binasa. At kung inyong titignan sa inyong mga Bible, meron kayong mga cross-reference sa inyong Bible, mapapansin nyo sa mga footnote kung saan binabanggit itong sumampalataya si Abraham. Sa footnote, sa cross-reference, makita nyo na kayo ituturo nito sa aklat ng Genesis. Para maunawaan natin itong pangungusap na ito, sumampalataya si Abraham sa Diyos. At dahil dito itinuring siyang matuwid, para hindi ho tayo magkaroon ng maraming speculation at iba-ibang mga kaisipan, kaya nalilito ang mga tao. Sabi nila, dahil sa 10 utos, dahil sa siya'y masunurin sa kautusan, kaya siya tinuring na matuwid, dahil daw sa paghahandog niya, sa pagsubok ng ihandog niya si Isaac, at yun daw inakapasa siya, yun ay mabuting gawa. At sabi ng iba, dahil si Abraham ay sumunod sa Diyos na magpatuli, kaya siya naging matuwid. Ganun nga ba? Di alamin natin dito sa talata na sinipi at tinutukoy ni Apostol Pablo. Ito yung walang iba kundi ang Genesis 15:1-6. Ito po ang konteksto ng pangungusap na ito na sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito itinuring siyang matuwid ng Diyos. Tingnan natin sa Genesis 15:1-6. Ito po ang background ng ating binasa kanina sa Roma 4. Sabi po ng Genesis 15:1-6, ang salita ng Diyos. Pagkatapos noon, nagsalita ang Panginoon kay Abram sa pamamagitan ng isang pangitain. Sinabi niya, Abram, huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo at gagantipalaan kita. Pero sinabi na Abram, O Panginoong Diyos, ano po ang halaga ng gantimpalaan niyo sa akin? Dahil hanggang ngayon ay wala pa po akong anak. Ang magiging tagapagmano ko po ay si Eliezer na taga Damascus. Dahil hindi niyo po ako binigyan ng anak, kaya isa sa mga alipin ng sambahayan ko ang magmamana ng mga ari-arian ko. At sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi siya ang magmamana ng mga ari-arian mo, kundi ang sarili mong anak. Pagkatapos, dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi, masdan mo ang mga bituin sa langit, bilangin mo kung makakaya mo, magiging ganyan din karami ang mga lahi mo. At nanalig si Abraham sa Panginoon at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Ito po yung sentence na binanggit ni Apostol Pablo na ginamit niya sa Roma 4, nanalig si Abraham sa Panginoon at dahil dito itinuring siyang matuwid. Mapapansin natin sa background na ito na hindi pinag-uusapan yung kanyang performance. Hindi pinag-uusapan yung paghahandog niya kay Isaac. Hindi pinag-uusapan yung kanyang pagpapatuli. No, hindi pinag-uusapan diyan na siya sumunod sa 10 utos. Kundi ang pinag-uusapan pala nito at ang background ng sabihin siyang itinuring na matuwid ng Diyos ay may kinalaman doon sa pangako ng Diyos sa kanya na siya ay magkakaroon ng anak. No? Nagkakaroon ng anak. Yung pangako ng Diyos na bibigyan siya ng anak na sa pamamagitan nito ay dadami at dadami ang mga bansa sa buong mundo. Dadami ang kanyang lahi sa buong mundo. Hindi pala pinag-uusapan dito yung
kautusan o anumang mga bagay na ginawang kabutihan ni Abraham. Kundi yung sinabi ng Panginoon na, "Tignan mo yung langit, kung mabilang mo ang bituin, magiging ganyan din karami ang lahi mo." Yan ang salita at pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya ang sabi ng talata, dahil diyan sa sinabi ng Panginoon, nanalig si Abraham o nanampalataya si Abraham sa Panginoon. At dahil dito, itinuring siyang matuwid. Kung tutuusin, ang background nito ay siya ay pinangakuan pa lang ng Panginoon na pararamihin ko ang iyong anak. Wala pang anak na marami si Abraham dito. Wala pa siyang mga lahi na pinarami at na mula sa kanyang angkan. Siya po ay pinangakuan pa lang. In fact, ang pangalan pa lang na ginamit dito ay Abram, no? Na later on ginawang Abraham, na ibig sabihin ay ama ng karamihang tao. Kaya po, kung papansinin natin, yung the fact na si Abraham ay naniwala, nagtiwala, sumampalataya, nagtiwala sa sinabi ng Panginoon na pararamihan ko ang iyong lahi, hindi magiging tagapagmana mo ay yung mga alipin mo, kundi yung sarili mong anak. At naniwala si Abraham kahit hindi pa niya nakikita at kahit na hindi pa siya nagkakaanak. Pinaniwalaan nito at dahil doon itinuring siyang matuwid. No? Wala pang nagagawang si Abraham. Wala pa nga si Isaac. Hindi pa nga pinapanganak si Isaac nito. So papaanong sasabihin na yung paghahandog niya kay Isaac ang naging batayan kung bakit siya naging matuwid sa Diyos? Wala pa nga, ipinapangako pa lang ng Diyos si Isaac sa puntong ito. Pero sabi ng Panginoon ay itinuring na siyang matuwid. Pinangakuan pa lang siya ng anak habang siya po ay wala pang anak. Kaya isa pa sa itutuloy natin ang Genesis 17. Ang binasa natin kanina ay Genesis 15. Ito naman ay 17 kung saan na-expand ng Panginoon yung kanyang pangako kay Abraham. Marami man nangyari between Genesis 15 to 17. Andiyan yung point na halos hindi maniwala si Abraham at nakapag-asawa siya ng alipin na si Agar dahil parang natagalan sila na doon sa pangako ng Diyos na magkakaroon ng anak. Kaya dahil doon, naging sumiping si Abraham kay Agar na alipin. Kaya dahil diyan, ang nangyari, nagkaroon ng anak si Abraham at ito'y pinangalan si Ismael. Ito ay hindi plano ng Diyos sa kanila. Ito'y sariling pasya ni Abraham at ng kanyang asawang si Sarah. Hindi ito ang pangako ng Diyos. Ito'y tinatawag na anak sa laman. Sariling sikap, sariling gawa ni Abraham. At alam ko hindi nalugod ang Panginoon sa bagay na yon. Kaya kung itutuloy natin ang pagbasa, sa ganang akin, sabi ng Genesis 17:4-5, after ng mga pangyayaring yon, ito ang kasunduan ko sa inyo, sabi ng Panginoon. Magiging ama ka ng maraming bansa. Mula ngayon, pansinin niyo yung salitang, mula ngayon, from now on, hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, dahil gagawin kitang ama ng maraming bansa. Ito ay confirmation ng unang pangako ng Diyos kay Abraham doon sa Genesis 15. Ito ngayon ang extension ng pangako ng Panginoon. No? Ito ang kasunduan ko sa iyo, sabi ng Panginoon kay Abraham. Magiging ama ka ng maraming bansa. Mula ngayon, hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham dahil gagawin kitang ama ng maraming bansa. Isang mahalagang punto yan at mamaya babalikan natin yan, bagay na yan. So, dahil dyan, makikita natin ating observation ito. Number one observation, after na mabasa natin itong background ng pangungusap ni Apostol Pablo sa Roma kung bakit tinuring na matuwid ng Diyos si Abraham. Una, napangkita natin na God changed Abraham's name before he was a father and counted him as a father. So yung sinasabing si Abraham ay ginawang matuwid, no? Dineklarang matuwid ng Diyos, itinuring na matuwid ng Diyos, ay in-illustrate ito sa pamamagitan ng pagbabago ng pangalan ni Abraham mula Abram na kanyang original na pangalan tungo sa Abraham na magiging ama ng maraming bansa. No? Pansinin nyo, binago siya ng Diyos ang pangalan ni Abraham. No? Hindi na Abraham, sabi from now on, hindi na Abraham, mula ngayon hindi na Abraham, kundi tatawagin ka ng Abraham, ama
ng karamihan. Pero actually, hindi pa rin naman siya ama. Hindi pa rin siya nagkakaroon ng anak. Pero ang sabi ng Panginoon, mula ngayon, kumbaga by implication, kahit wala ka pang anak, pangako pa lang yung anak ko sa iyo. Wala pa kayong anak ng iyong asawang si Sarah, tatawagin ka ng ama ng maraming bansa. In that sense, si Abraham ay counted as a father, although he is not actually a father yet at this moment. Napansin po din ninyo, mga kaibigan. Number 2 point na ating maobserbahan sa talatang ito. Abraham accepted his new name. Yan. Tinanggap ni Abraham ang kanyang bagong pangalan na Abraham, ama ng karamihan. Although tingin ko, si Abraham at this moment ay halos parang hindi pa nagsisingin sa isip niya. Wala pa akong anak, matanda na ako. Matanda na, baog ang asawa ko. Pero ama ng maraming bansa. So, by faith, inaccept ni Abraham itong kanyang bagong pangalan na ito. Cliname niya ang pangako ng Diyos na darating ang panahon. Magiging ama siya ng karamihan. Although, hindi pa siya talagang anak, hindi pa siya nagkakaanak, pero ang tingin sa kanyang Diyos ay ama na. Dineklara na siya na ama. Kaya inaccept ito ni Abraham by faith. The multitude of nations or even Isaac was present only by God's declaration. Salita pa lang ng Diyos to. Ikaw ay tatawagin Abraham, ama ng karamihan. Salita pa lang yon, pero yung salitang yon, may power yon. Yun po'y may pangako. Kaya po ito ay tinanggap ni Abraham at itong nakapagpabago ng kanyang buhay. Kahit wala pa siyang aktual na anak, pero itinuring na siyang ama. Nakikita po ninyo yung sinasabi ko. In that sense, sa ating pag-aaral, pwede tayong ituring ng Diyos na matuwid kahit hindi ka pala aktual na matuwid dahil sa pangako ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng relasyon mo kay Kristo. As an application, God changes our name to saint, from sinners to saint, and counts us as righteous before we are righteous, when the only righteousness we have is the declaration of God. Ito po ang concept ng righteousness by faith na hindi alam ng nakakaraming mga mangangaral. Akala ng iba, you are righteous by faith by obeying the Ten Commandments, by keeping the Sabbath, by not eating the clean and unclean, doon ka magiging righteous by your faith. But it's not the point. Hindi ganun ang pinakita ni Abraham. Wala pa siyang pinatutunayan. Pinaniwalaan lang niya yung pangako ng Diyos na siya ay magiging ama. In fact, tinawag na siyang ama ng maraming bansa kahit wala pa siyang anak, kahit hindi pa pinapanganak si Isaac. But in the same sense, ang righteousness by faith na pinapangaral ng gospel sa New Testament, ang Diyos din, binabago ang ating pangalan. Kung ikaw ay makasalanan dati, at dahil tinanggap mo, accepted dahil ng ginawa ni Abraham, you accept the promise of God by faith, yung kanyang kaligtasan, yung gospel. Your name is changed from being a sinner into saint. And you are counted as righteous kahit hindi ka pa talaga righteous. Dahil ang righteousness mo ngayon, kahit hindi ka pa righteous, ay batay sa declaration ng Diyos dahil sa kanyang pangako. Naniniwala ka ba ang Diyos pag nangako, gagawin niya? Ang Diyos pag nangako, kahit hindi pa nangyayari, ay iangkinin mo ng para nangyari dahil siguradong mangyayari yan. Kaya kung ang Diyos ay sinabi sa iyo, pag tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, ikaw ay magiging matuwid sa aking paningin. Huwag mo nang pagdudahan yan, kapatid. Tanggapin mo yon as is. Tanggapin mo yung pangako na yon, na you will become righteous kahit hindi ka pa matuwid talaga, hindi ka pa perfect. You will become righteous in the sight of God because of Jesus Christ's righteousness na ginawa at ibinigay sa iyo by means of your faith. Now, another thing to observe, number 3. Abraham was declared righteous based solely on God's promise and power to fulfill His own promise. So, sabi nga ang pangako ng Diyos, mapagkakatiwalaan natin, hindi dahil sa ganda ng pangako, kundi siya na mismo nagsalita ng pangako. Dahil doon,
ay makapagtitiwala tayo sa pangako ng Diyos. Hindi dahil sa salita niyang ipinangako, kundi dahil siya na mismong nangako ay mapagkakatiwalaan. Hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Ang Diyos 'pag nagsalita, kahit hindi pa nangyayari, ay tanggapin mo ng ito'y nangyayari. Dahil ang Panginoon 'pag nagsalita siya, hindi babalik sa Kanya na walang bunga. Kaya nga sabi dito ni Pablo sa Romans 4:17, gaya na ng sinasabi sa kasulatan, sabi ni Pablo, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Kaya sa paningin ng Diyos, si Abraham ang ating ama. At ang Diyos na pananiwalaan ni Abraham, ang siya ring Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na wala pa. Ano ho? Bakit ho natin nasabi na ang salita ng Diyos, ang kanyang pangako, ay kahit ipinangako pa lang nito, hindi pa nangyayari, ay dapat ituring mo nang nangyari na. No wonder why when God changed Abraham's name to Abraham, kahit wala pa siyang anak, tinawag na siyang ama. Yun ay totoong mangyayari. Yun ay walang problema doon dahil ipinangako ng Diyos na siya ay magiging ama, ay parang ituring mo ng as if natupad na ito. In fact, sabi nga ng Roma 4:17, ang pananampalataya ni Abraham ay dahil kaya siya tinuring na matuwid, dahil pinaniwalaan ni Abraham ang pangako ng kanyang Diyos. At ang Diyos na ito na pinaniniwalaan at sinasampalatayaan ni Abraham, siya yung Diyos na bumubuhay sa mga patay. At siya din ang Diyos na lumilikha ng mga bagay kahit wala pa. Nung nangako ang Diyos kay Abraham na gagawin kitang ama ng karamihan ng mga bansa, wala pa yun. Salita pa lang ng Diyos yun. Pag ang tao nangako sa kanya nun, walang kabuluhan yon. Pero dahil ang Diyos ang nangako kay Abraham, of course, merong kahulugan yon. But may kabuluhan. Nung sabihin ng Diyos, magiging ama ka ng maraming bansa, although wala pa yon actually, pero dahil sabi nga ng Romans 4:17, ang Diyos ay kayang bumuhay ng patay, at ang Diyos ay kayang lumikha ng mga bagay kaya wala pa. Kahit wala pang anak si Abraham noon, tinawag na siyang ama ng mga bansa dahil kayang gawin ito ng Diyos kay Abraham kahit imposible na siyang magkaanak. Naintindihan niyo po ba? Ganyan po kakapangyarihan. Kaya no wonder bakit sumampalataya, nagtiwala si Abraham sa Diyos, at dahil dun sa pananampalatayang yun, itinuring siyang matuwid dahil sa kanyang pagniniwala sa pangakong ito ng Diyos. As another observation natin, balikan natin ang Genesis 17:4 and 5. Number 4 observation, the faith of Abraham is a saving faith, not by faith in what we can or will do. Rather, we are to react like Abraham and recognize the utter impossibility of our ever-achieving righteousness. So ano daw ang dapat nating makita at naobserbahan sa mga talatang pinag-aaralan? Ang pananampalataya ni Abraham ay tinatawag na saving faith. Pananampalataya na kapagdidigtas. Bakit? Kasi hindi siya nagtiwala sa circumstances. Hindi siya nagtiwala sa kanyang sarili. Hindi siya nagtiwala sa kung ano yung parang imposible sa kanyang iniisip. Kundi nagtiwala siya, hindi sa nakikita niyang sitwasyon, kundi nagtiwala siya dahil yung nangako sa kanyang Diyos ay kayang gawin yung kanyang ipinangako. It is not by faith in what we can and will do. Kung tutusin, walang magagawa si Abraham. He has nothing to do. Impossible na siya magkaanak. Imposible. Una, matanda na siya at yung asawa niya si Sarah. Pangalawa, baog pa si Sarah. Bukod sa matanda na, baog pa. Paano magkakaanak yun? That is impossible. So ang ginawa ni Abraham, para naging saving faith ang kanyang pananampalataya, he has to admit and recognize na imposible, wala silang magagawa. Kahit anong performance, ang kabutihan ng gawin ni Abraham, hindi sila magkakaanak unless na lang kung ito ay pinangako ng Diyos sa kanila. And that is the only way they can have children at dumami sila. Ano po? So not by faith in what we can or will do. Kaya di ba, may pagkakataon tayo mababasa sa Genesis na nung sabihin ng anghel na sila ay magkakaanak, natawa si Abraham at si Sarah. No? Natawa sila. Hindi dahil sa nagduda sila sa Diyos. No? Although sabi ng iba, expression of doubt. Yes, expression of doubt yun sa kanilang sarili. Dahil para sa kanilang sarili, imposibleng magkaanak pa sila.
bukod sa matanda na sila, baog pa si Sarah, wala silang magagawa doon. Kaya sila natatawa. Pero dahil ito'y pangako ng Diyos, doon sila nag-cling. They claim the promise of God because ang Diyos kaya niyang bumuhay at kaya niyang lumikha kahit ng mga bagay na hindi pa nag-exist. So we have to recognize the utter impossibility of our ever achieving righteousness. No, yan po yung tinatawag na righteousness by faith talaga. You have to cling on what God has promised and by His power, not on your own performance. Kung itutuloy natin sa Roma 4:18-21, ito yung magandang application ito para sa ating panahon ngayon. Pinag-aaralan natin ang pananampalataya ni Abraham para makita naman natin kung paano tayo dapat maging attitude natin when it comes to that faith. Kaya nga ang tanong natin sa ating topic, meron ka bang pananampalataya tulad ni Abraham? Dapat meron. Ang pananampalataya ni Abraham ang tutularan natin para magkaroon din tayo ng saving faith. Not by our works, but by our performance, but clinging on to what Christ or God has done to you. At kung ano yung promise niya, kung ano yung pangako niya, mangyayari yun. Kaya pag sinabi ng Diyos, magiging matuwid ka kahit ikay makasalanan by means of your faith on my Son, Jesus Christ who died on the cross, sapat na yun. Sampalatayanan mo yun. Promise ng Panginoon yun. I-claim mo yun at magiging matuwid ka. No? Hindi sapat na dadagdagan mo pa ito ng mga performance mo na akala mo'y mabuting gawa, makapagdadagdag ng iyong katwiran sa Diyos. Kaya sabi ng Romans 4:18-21, kahit na walang pag-asang maging ama si Abraham, nanalig pa rin siyang magiging ama siya ng maraming bansa. Gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kanya, maging kasindami ng bituin ang bilang ng mga anak mo. Ang liwanag, di ba? Ito ang dapat nating tanggapin din sa ating sarili. Wala tayong pag-asa para idigtas natin ang ating sarili sa sarili nating gawa o performance. Tulad ni Abraham, he is hopeless. Wala siya magagawa. Hindi siya pwede magkanak. Pero nanalig siya sa pangako ng Diyos kung paano siya magkakanak. The same way, wala tayong magagawa para maligtas, maging matuwid sa harapan ng Diyos. Lahat tayo nagkulang. Hindi tayo nakaabot sa kalwalatian, mataas ang standard ng Diyos. Pero Diyos lang gumawa ng paraan para sa atin. Ang paraan ng Diyos ay sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa cross. At dahil doon lang tayo maaaring maging matuwid sa ating relasyon kay Kristo. Pag tayo nakapagrelasyon kay Kristo, tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas, no? Imposible tayo maging matuwid. Pero dahil sa Kanya, magiging matuwid tayo kahit hindi pa tayo matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya tuloy natin ang pagbasa sa Roma 4:18-21. Mag-iisang daang taong gulang na siya noon. Alam niyang matanda na siya at mahina na ang katawan. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaaring magkanak. Gayunpaman, hindi nanghina ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos dahil sa lubos niyang umaasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Ito ang ating point number 5. While Abraham had no faith in what he could do, he did have faith in the promise of God. Being fully assured that what God had promised, God was able also to perform. So Abraham's faith was not in any way based upon his own ability to perform. Rather, it was grounded only in God's promise and God's power. Kaya bilang application, let's read Romans chapter 4, 23-25. No, ang aklat ng Roma, si Pablo ang sumulat. Ito, inspired by the Holy Spirit, si Apostle Paul, ay gumawa siya ng exposition. No? Exposition ng text ng Genesis 15 and 17 about the experience of Abraham. Ito ang kanyang naging conclusion sa Roma 4:23-25. Pero ang katagang itinuring na matuwid ay hindi lamang para kay Abraham, kundi para rin naman sa atin. Tayo rin ay itinuturing ng Diyos na matuwid kung sumasampalataya tayo sa Kanya na muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus. Pinatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay para tayo maituring na matuwid. Napakantindi yung similarity
between our model of faith, Abraham, tsaka tayo mga believers, no? Kung si Abraham itinuring ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangako ng Diyos na magkakaanak siya, the same way with us, kundi para sa atin din. Sinabi ng Diyos na tayo kanyang gagawing matuwid, tuturing tayong matuwid, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung tatanggapin natin si Jesus na kanyang anak na pinatay sa krus dahil sa ating kasalanan at muling binuhay para tayo maging matuwid. Hindi natin nakita, no? Hindi natin nabalitaan sa dyaryo because this event was happened 2,000 years ago. Nung pinako si Kristo sa cross, napapanood na lang natin sa TV yan. Alam ko, halos maraming nakapanood yan, pero alam ko yung iba hindi naniniwala na ito nangyari. Pero 2,000 years ago, nangyari talagang si Jesus pinatay, pero after 3 days, muli siyang binuhay sa mga patay. Dahil sabi nga ng Roma 4:17, ang Diyos na nangako, walang imposible sa Kanya. Siya'y bumubuhay ng mga patay at lumalalang, lumilika ng mga bagay na kahit wala pa, kaya pag nangako siya, kala mo, nangyari na dahil kaya niyang tuparin ang kanyang pangako. Bilang conclusion, dapat nating maunawaan, mga kapatid, na when God declares us righteous by faith, no? Wala pa tayong performance, wala ka pang ginagawa. You are declared righteous by faith by means of Christ. He changes our name from sinner to saint. So kahit hindi ka pa banal, kahit hindi ka pa santo, kahit makasalanan ka pa, dapat pala, dahil sa iyong relasyon kay Kristo, binago na ng Diyos ang iyong pangalan, tulad ni Abraham. Dati, nung wala ka pa kay Kristo, ikaw ay sinner. Pero ngayon, dahil sa relasyon mo kay Kristo, ang tingin ngayon ay saint. Alam niyo sa Bible, sa sulat ni Pablo, kung tulad sa Korinto, ang iglesia sa Korinto, sa unang Korinto 1:1, kahit maraming mga kasalanan ang mga members ng church sa Corinto, immorality at kung ano-ano pa. Pero nung sinulatan sila ni Pablo, ang tawag sa kanila, saints, no? Saints in Corinth. Kahit na sila ay makasalanan pa, actually. Sabi nga ng Roma 6:11, at dahil na kay Kristo Jesus na tayo, dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Kahit hindi pa patay ang kasalanan mo, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan, nahuhulog pa rin tayo sa sari-sari tukso. Pero dahil sa ating pananampalataya sa pangako ng Diyos, sinasabi ng aklat, sabi ni Pablo sa Roma 6:11, ituring natin ang ating sarili, patay na ang ating relasyon sa kasalanan. No? At tayo ngayon ay nabubuhay na para sa Diyos. As God changed Abraham's name before he was a father and counted him as a father, so God changes our name to saints and count us as righteous before we are righteous, when the only righteousness we have is in the declaration of God. Totoo naman. Kung paano binago ng Diyos ang pangalan ni Abraham, bago man siya maging ama ang actual, tinawag na siyang ama. Hindi pa siya ama. Pero he was counted as a father by God. So tayo din, kahit tayo makasalanan, dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, tayo po tinatawag na saints o mga banal. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa ating relasyon kay Kristo. At tinuturing tayo, pwede tayong ituring na matuwid ng Diyos dahil kay Kristo at hindi dahil sa ating sarili. We express the faith of Abraham, which is saving faith, not by our faith in what we can do or will do. Mahirap talaga pag nakabatay tayo sa faith sa ating strength, na by obedience gawin natin ang lahat ng performance, lahat ng ritual para pagsilbihan ng Diyos. Hindi ho yan ang makapagdidigtas yung gawa. Hindi ho yan yung gawa. Ang gawa ay resulta ng kaligtasan mo. Hindi ito para maligtas. Hindi ka gumagawa para maligtas. Ikaw ay ang mabuting gawa, yan ang resulta matapos kang sabihin na ikaw ngayon ay matuwid sa harap ng Diyos dahil sa relasyon mo kay Kristo. So ang faith ni Abraham na dapat merong tayo ay saving faith. Ito yung faith na hindi nagre-rely sa kung ano yung magagawa natin o hindi. Tulad ni Abraham, hindi siya nag-rely kasi hindi niya talagang kaya magkaroon ng anak. Matanda na siya, matanda na asawa niya, baog pa.
paano magkakaanak. So he don't rely on his own performance, but he rely on the promise of God. Ganun din ang gusto ng Diyos sa atin. Ganun din ang gusto ng Diyos sa inyo. Hindi ka maliligtas sa sarili mong performance. Magpakabit ka dyan. Magsunog ka pa ng katawan mo. Gawin mo lahat ng righteousness. Hindi yun na magpapatuwid sa harapan ng Diyos. Ang magpapatuwid sa atin ay ang ginawa ni Kristo at ang kanyang ang inyong relasyon kay Kristo na namatay sa krus para sa iyong kasalanan. Yun ang nagdikta sa atin. Kaya, righteousness by faith, ito maganda. Righteousness by faith, o yung pananampalataya tulad ni Abraham, is everything within. Yan lang po ang talagang kailangan natin sa kaligtasan. No? It includes forgiveness for all sins. Patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil ang tingin sa atin ng Diyos, righteous tayo tulad ni Kristo. Ang lahat ng ating kasalanan ay ipinako na ni Kristo sa krus. Inako niya sa kanyang katawan sa krus. At ano pa? It includes Christ's perfect righteousness accredited to us. Kaya nga hindi na sinner tingin sa atin ng Diyos. Ang tingin sa atin ay saint. It also brings the Holy Spirit into our lives. May nagsasabi, so hindi na kailangan 10 utos, hindi pwede nang pumatay. Mali po yung equation na yun. Pag sinabi mong hindi na kailangan sundin ang 10 utos, kaya pwede nang pumatay, binaliwala mo yung role ng Holy Spirit sa buhay mo. No? Kahit wala yung letra ng 10 utos, andyan ang Holy Spirit. Ito ang magta-transform sa ating puso. Hindi mo kailangan ng letra ng kautusan. Ang letra pumapatay, sabi sa 2 Corinto 3 ni Apostol Pablo. Ngunit ang Espiritu, nagbibigay buhay. So kahit hindi mo, not by performance, but to the Holy Spirit, ito ang magsasanctify sa ating buhay. Ito ang magdidikta sa atin to overcome our weaknesses and our sins. So yan po ang katotohanan tungkol sa gospel. At maliwanag po na itong pananampalataya ni Abraham, righteousness by faith, as the father of the faith, ito po talaga ang kahulugan niyan. Para sa atin, we can have a faith of Abraham. Maaari nating gawin, o maaari nating gayahin ang pananampalataya na meron si Abraham. Sapagkat dahil sa pananampalataya yun, siya itinuring na matuwid ng Diyos. Kahit wala pa siyang nagagawa, nagtiwala lang siya sa pangako ng Diyos, as a power ng Diyos na baguhin siya sa kanyang buhay. Ito ang ating lesson ngayon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all.